pag-usapan po natin ito hong naon siyang impeachment complaint filing po kahapon po mga kabida dyan po sa House of Representatives po. Nag-attempt kasi ito hong Duterte Youth sa pangunguna po mga kabida ng Cardema couple na magsampa po ng impeachment complaint dyan po sa House of Representatives, particularly mga kabida dyan po sa Office of the Secretary General. Subalit hindi po ito natuloy dahil wala hong tumanggap sa opisina kasi planning session daw yung OSG mga kabida at kasama doon si Secretary General Reginald Velasco. Okay? Now, dito sa balita ng ABS-CBN, babasahin ko lang po itong kanila pong headline, Cardema couple to file Marcos impeachment complaint. Posted po ito May 8, 2025, alas 3:48 po ng hapon. Kahapon po ito mga kabida. Eto, babasahin ko po Duterte Youth Party List Chairperson Ronald Cardema and his wife Lucille Marie on Thursday tried but failed to file the first ever impeachment complaint against President Ferdinand Marcos Jr. They went to the House of Representatives on Thursday afternoon to file the complaint, but Cardema said he was informed that the House Secretary General was not around to receive the complaint. So hindi natuloy kasi wala tatanggap po makabida na supposedly ito si Secretary General Reginald Velasco po kasi ang sabi po dito nagkaroon daw sila ng strategic planning session. Ayun. Okay, starting May 6. Okay? Hanggang 8 mga kabida sabi po dun sa nakapaskil sa labas po ng kanila pong opisina. Okay? Now, sabi po dito ni Cardema mga kabida the Office of the SecGen is not accepting it because wala raw ngayong araw na ito ang SecGen. Ang nakalagay naman sa procedures, it is the office, not the person himself. So, yun. Baka po, yun yung policy po nila, na ang tatanggap po talaga ito hong Secretary General, Kagaya doon sa mga impeachment complaints po mga kabida na inaisampa po dyan sa House of Representatives laban po kay Vice President Sara Duterte, Yung tumanggap po doon is si SecGen Reginald Velasco, mga kabida. Anyway, now, ano po yung mga grounds, okay, dito sa isasampang impeachment complaint sana, laban po sa Pangulo mga kabida. Okay, ito po, babasahin ko lang po, itong complaint. The grounds for impeachment cited in the 24-page complaint signed by the Cardema couple were President Marcos Jr.'s alleged culpable violation of the Constitution and his alleged betrayal of public trust when he allowed the arrest of former President Rodrigo Duterte on the basis of a warrant issued by the International Criminal Court. So, isa din yun sa mga naging ground po mga kabida. Anyway, ang sabi naman po ni Vice President Sara Duterte, yung pag-allow daw ng gobyerno, of course, pag sinasabi pong gobyerno, ang tinutukoy po natin dyan mga kabida, yung Pangulo po, siya kasi yung head ng Estado, yung pag-allow ng Estado na hulihin ito si dating Pangulong Duterte at ipadala po mga kabida sa International Criminal Court, Yun yung sinabi po ni VP Sara na impeachable offense, mga kabida. Culpable violation of the Constitution and anong tawag po dito? Betrayal of public trust, mga kabida. Ito, patuloy tayo, okay? The complainants claim that Duterte's right for due process was violated. Duterte was arrested on May 11 on the arrival from Hong Kong at the request of the International Criminal Court as part of its probe into the war on drugs that define his presidency. The ICC warrant for Duterte's arrest said that as president, the 80-years-old Duterte allegedly created, funded, and armed death squad that carried out murders of purported drug users and dealers. He was brought to The Hague
in the Netherlands. On the same day, he was arrested. Duterte on March 14 appeared via video link before ICC judges. He is set to attend a September 23 hearing to confirm the charges against him. So yon, yung pag-allow daw mga kabida ni Pangulong Marcos na hulihin po itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa bisa ho ng warrant of arrest na mula sa International Criminal Court at sa pamamagitan po mga kabida ng International Police Organization or Interpol. Dami hong mga paliwanag at mga pananaw doon po sa nangyari ho sa dating Pangulo. Ilan sa mga experts po nagsabi na meron pong paglabag ho doon sa protocol at sa mga batas mga kabida. Kabilang na ho dito yung Constitution po natin at ito pong Article 59 po ng Rome Statute kung saan po ay yun yung sinusunod po mga kabida ng International Criminal Court. Malinaw kasi dun sa batas po natin, sa ligang batas na meron po tayong sovereignty. Okay? At hindi ho pwedeng paghimasukan po ng ibang bansa po mga kabida, Dahil unang-una po yung ating justice system ay functional pa rin, Wala hong nagbago, hindi ho crippled at hindi ho paralyzed mga kabida. Doon naman po sa violation po sa Article 59, sa Rome Statute po mga kabida, malinom naman po dun sa provision na yon, na after the person was arrested, kailangan hong idaan muna sa isang competent judicial authority. So sino po itong competent judicial authority? Malinaw naman po sa mga paliwanag ng mga experts po na ang competent judicial authority po mga kabida, ito pong mga korte po. Okay, hindi ho ang Department of Justice po mga kabida as claimed by the DOJ, okay, na sila po ay umakto bilang competent judicial authority, Okay? Now, yun po yung mga violations, okay? At doon naman po sa due process, mga kabida, yung sinasabi ho sa findings po ng Senate Committee on Foreign Relations, nilabag ng mga arresting officers yung karapatan po ng Pangulo, o dating Pangulo, na makausap yung kanyang lawyer of his own choice. Although sinabi po mga kabida ng arresting officers, lalong-lalo na po ito hong si General Nicholas Torre III na meron naman pong dalawang abogado po doon sa room, doon po sa Villamor Air Base. At bakit pa po kailangan maghanap pa ng ibang lawyer? Yung mga abogado po doon is mga kaibigan po ng dating Pangulo po mga kabida. Pero ang nakasaad po sa batas po natin, kailangan pong bigyan ho ng karapatan ng isang arrested person o akusado na makausap po ang kanyang abogado of his own choice. Meaning, yung gusto ho niyang abogado na makausap. That time ang gusto ho niyang makausap po makabida, ito hong kanyang anak na isang abogado, Pero hindi ho pinayagan po ni General Torre, allegedly, Okay, mga kabida. Isa pa po, gusto ho niyang madala po sa ospital dahil ho nanghina na po ang dating Pangulo that time, pero hindi ho siya pinagbigyan. Okay? Daw, mga kabida, according to the family, kasi yun yung allegation po ng pamilya, lalong-lalo na po mga kabida, ito hong si Miss Kitty Duterte, na gusto hong dalhin po nila sa bahay pagamutan po itong si Digong, subalit hindi ho pinagbigyan ng mga otoridad, So yun po yung nakita kong violations doon po sa karapatan po ni Digong at due process po mga kabida. At ang basa po dito, ng mga experts, impeachable offenses po daw ito, Okay? Yung sinabi din ni Vice President Sara Duterte, na grounds for impeachment ito mga kabida, lalong-lalo na po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, considering siya po yung head of state, Hindi naman gagalaw po itong mga subordinates, itong mga police, okay, ito hong Department of Justice, kung wala hong nagmando daw sa kanila, wala naman pong ibang pwede hong
magmando sa kanila po mga kabida, on that circumstances, itong Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos daw, ano? Okay? Hindi naman po pwedeng magdesisyon lang po, ano? Ito hong si Secretary Rimulya. Dito, kung wala hong bash-bash mula sa Pangulo. Okay? So, yun yung tingin po, ano? Na nakita ho nilang paglabag at kailangan hong managot yung accountability po ang sinabi po nila mga kabida ng pamilya, no? Laban po dun sa mga involved dito sa pag-aresto at ang pinakamasakla po dito yung pag-surrender po, ano? Sa dating Pangulo dun po sa ibang bansa. Malinaw naman po mga kabida na ang ating justice system ay buhay na buhay. Okay? Yung ating mga korte ay buhay na buhay rin. Okay? Hindi ho close. Okay? Functional po, mga kabida. Bakit po pinayagan na dalhin po sa ICC? Yun nga sinabi ni retired Justice Adolf Ascuna, no? Doon po sa Senate hearing po mga kabida ng Committee on Foreign Relations na sana hindi ho pinayagan na dalhin po sa ICC. Kasi ho, meron naman po tayong batas po dito na pwede hong harapin po ni Digong. Okay? Pwede naman po siya sampahan po ng kaso dito. Multiple murder, mga kabida. Bakit kailangan po na dalhin po natin siya doon po sa International Criminal Court? Kaya nung naglabas po ng findings, ito pong Committee on Foreign Relations po mga kabida, sa pangunguna po ni Senator Amy Marcos dyan po sa Senado, lumitaw po doon na politika po yung dahilan. Politically motivated yung pag-aresto at saka pagdala ko kay dating Pangulong Duterte doon po sa International Criminal Court. So kung ating intindihin yun mga kabida, gusto hong mawala sa Pilipinas ito pong si Digong. Kasi po, unang-una, threat po itong si Digong Yung mga Duterte po mga kabida, threat po sa political careers ng mga opisyal po ng gobyerno. Lalong-lalo na po doon po sa mga nag-aambisyon po mga kabida para ho sa 2025 presidential elections. Threat po itong si Digong. Kaya nung nag-umpisa na pong nangampanya po itong si Digong po mga kabida, kasama ho yung kanyang mga kandidato sa ilalim po ng PDP Laban, humahatak talaga ng mga tao. Okay? Humahatak talaga ng mga tao. Kaya yun siguro yung nakita po ng kalaban na threat po siguro kung andyan po si Digong kasama po nila, okay, ng mga kandidato ng PDP Laban. Kaya yun, siguro yung nangyari. Ito, speculation lang po natin ito, okay? Pero kung pagbabatayan po natin yung report po mga kabida ni Senator Amy Marcos na politically motivated po ito, malinaw po, na yun yung dahilan. Okay? Gusto hong mawala sa Pilipinas si Digong at para hindi naman po ito makakagalaw yung kanya hong mga kandidato ho, sa ilalim po ng PDP Laban. Okay, although nandyan po si Vice President Sara Duterte, pero iba talaga itong si Digong, very charismatic. Okay? Iba kasi yung pagiging charismatic po ni Digong mga kabida. Kaya yun, medyo nababahala po itong mga kalaban po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, yun lang po ang aking pananaw po doon, mga kabida. Since hindi ho natuloy yung impeachment complaint, yung pagsampa po ng impeachment complaint po laban po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kahapon po mga kabida, babalik daw ito kung Cardema couples sa susunod na linggo para isampa po itong impeachment complaint. Ang tanong po dito ngayon, gagana kaya, Okay, aandar kaya itong impeachment complaint laban po sa Pangulong Ferdinand Marcos? Alam naman po natin na yung House of Representatives po ay hawak po ng administrasyon yan. Okay? Dami hong nagsasabi, malabo po yan. At meron ding nagsuggest na kung magsampa man po ng kaso o impeachment complaint laban po sa Pangulong Marcos, hindi po ngayon, kundi sa susunod na Kongreso. Alright? Kasi kung ngayon po mga kabida, alam naman po natin super majority yung House of Representatives. Baka ibasura lang yan. Baka hanggang
Office of the Secretary General lang po yan, ano? Mga kabida. Okay? So, ang tingin po nila dito sa effort na magsampa po ng impeachment complaint is futile, useless, mga kabida. Dahil wala hong patutunguhan daw itong impeachment complaint laban po sa Pangulo po, mga kabida. So, para po sa inyo, ano po ang tingin ho ninyo dito? Pananaw, mga kabida.